Kumusta na po kayong lahat? Dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan kahit na po tayo ay nasa gitna ng kalamidad. Ang ating mga talata ay ating pong matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 8. Doon po sa verses 1 and 2 ay matapang na ipinangaral ni Pablo ang kaharian ng Diyos. Okay? Sa kanyang pangangaral sa Thessalonica, marami po siyang pinagdaanan na pang-alipusta, alipusta at galit ng mga tao sa kanya. Lalo na po yung galing po sila sa Pilipos. At dito po kahit na siya ay dumanas ng maraming pagsubok, lubhang pag-aalipusta galing sa mga tao, alam niyo ang kanyang pananampalatay hindi po natinag. At bilang isang lingkod ng Diyos o bilang anak ng Panginoon, okay? Lagi po natin tandaan. Kasama po natin ang hirap at alipusta ng mga tao sa atin. Pero huwag kayong mag-alala. Salamat sa Panginoon kasi siya ang magbibigay sa atin ng katatagan at panatag ng loob sa panahon ng kaguluhan upang matagumpay nating maipangaral ang kanyang magandang balita sa mga tao. Ang kanyang salita na nagbibigay ng buhay sa atin, sa bawat isa sa atin. Okay. So verses 3 to 6, sabi niya ganito, ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad na maninlang, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ang mga tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating mga puso. Verse 5, alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman, saksi namin ang Diyos. Sabi ni Pablo, ang dala naming magandang balita ay hindi ito kwento ng tao o naglalaman ng panlilinlang o nagbibigay ng kasakiman. Okay? Ang sabi niya, ito ay mismong salita na galing sa Diyos at dapat ninyong tanggapin ito sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Buhay na karapat-dapat sa kanyang harapan. Okay? Ito yung pag-asa natin. Kahit mamatay man tayo, mabuhay man tayo, ito ang pag-asa natin. Okay? Sabi niya, hindi kami gumagamit ng matatamis na salita upang ma-persuade namin kayo, yung amin po kayong anuhan. Kundi sabi niya, kapag ang salita ng Diyos tumimos sa puso natin, mismo siya ang magbibigay ng kaalaman, okay, sa iyo, ang katotohanan. Okay? At dahil siya mismo ang nakakaalam ng ating isip at ng ating puso, kung ano yung laman ng puso at isipan natin. Okay? Kaya sabi niya, ipinagkatiwala sa amin ito. Kaya naman masigasig namin itong ibinabahagi sa inyo. Kaya pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ganun din ang nais ko. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Maaring may mga taong nagbahagi na sa inyo at hindi ninyo inintindi. Sa panahon ngayon, si Jesus ang kailangan mo. Ang salita niya ang kailangan mo. Dahil ang salita niya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ng pag-asa natin, lalo na po ngayon, sa panahon ng kalamidad. Siya lang po ang pag-asa natin. Tumawag ka sa Kanya at ikaw ay Kanyang pakikinggan. At ang banal na Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan at kasiguraduhan na ikaw ay maliligtas
kung tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon mo, tagapagligtas ng buhay mo. Okay. Doon po sa verses 6 to 8, ang sabi po niya ay ganito, hindi kami naghahangad ng papuri ninuman, kahit bilang mga apostol ni Kristo, ay may karapatan kaming humingi ng anuman mula sa inyo. Sa verse 7 po yan, sa halip ay naging magiliw kami sa inyo tulad ng inang makapagkalinga sa kanyang mga anak. Sa verse 8, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay ay aming pong ibinahagi sa inyo. Okay. Sabi po ni Pablo, nakita ko yung pagmamahal ng Diyos sa akin. At salamat ipinagkatiwala niya sa akin itong salita niya upang ibahagi ko sa inyo. At dinadala ko itong salita ng Panginoon, itong magandang balita sa inyo, na may pagmamahal, sabi niya ganon. Mahal na mahal ka ng Diyos at mahal ko rin kayo at ayaw ko kayong mawala, ayaw ko kayong mapahamak, okay? Ayaw ko kayong makarinig pa ng ibang magandang balita. Kasi kung may magandang balita, maliban sa salita ng Diyos, hindi na yun maganda. Okay? At kahit ikapapahamak ng buhay ko, sabi niya, handa ako na ibahagi ko rin ang buhay ko sa inyo upang maligtas lang kayo. Dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang bawat tao. Okay? So, sabi niya, kahit na bilang tagapaglingkod ng Panginoon, sabi niya, mayroon kaming karapatan na humingi ng anuman sa inyo. Okay? Dahil ito yung trabaho namin. Pero sabi niya, hindi namin inintindi yon. Instead, sabi niya ganun, mahinahon at magiliw namin kayong inalagaan. Mahinahon at magiliw namin ibinahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Hindi kami nanghingi. Hindi kami nagpatulong dahil alam namin na tutulungan kami ng Diyos. Ngayon, out of our love, sabi niya, dahil sa pagmamahal namin sa inyo, nais ko na tanggapin ninyo ang salita, ang magandang balita, na si Jesus ay namatay at muling nabuhay at nalulok ngayon sa kanan ng Ama upang ang sino mang lumapit sa Kanya, upang ang sino mang tumawag sa Kanya ay maligligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ngayon po, marami po ang naghahanap ng katugunan ng kanilang mga problema. At marami sa atin ngayon ay ang alam nila, ang kaligtasan o ang pangangailangan ay madadala lang ng salapi, masasagot lang ng salapi. Kapatid, hindi po. Sabi pa ng Panginoon, seek you first the kingdom of God and His righteousness. At ang lahat ng ito, sabi niya, unahin mo ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian. At ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob mo sa iyo. Ano ang hinahanap mo? Ang magkaroon ka ng maraming salapi? Anong kalagayan mo? Nagugutom ka ba? Naguguluhan ka ba? Nangangailangan ka ba ng pagkalinga? Si Jesus, kapatid, namatay siya para sa iyo. Ibinuhos niya ang kanyang buhay. At muli siyang nabuhay. Dahil lahat ng iyong kalagayan ngayon, masasagot niya. Tanggapin mo lang siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Okay? Ito yung mensahe po ni Pablo. At kapag tinanggap mo na siya, nawa ay magiging katapat ka rin na lingkod ng Diyos at ibahagi mo ang tinanggap mong magandang balita sa iyong buhay. Na si Jesus ang iyong tagapagligtas, ang iyong provider,
ang iyong kapayapaan, ang nagmamahal sa iyo ng totoo at tapat. Kaya kapatid, lumapit ka sa Diyos. Nag-aantay siya sa iyo. Hangad mo ang kapayapaan, siya ang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito, O Diyos. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Dalangin po namin na patuloy naming maranasan ang iyong pagmamahal sa amin sa araw-araw. Sa proteksyon mo upang mapalagi ang aming kaligtasan sa mga masasamang elemento ng buhay. Elemento ng kaaway. Manatili nawa yung aming katapatan na magbahagi ng iyong salita kahit saan kami pumunta. Kailangan ka namin sa araw-araw, lalo na kapag kami ay nakakaranas ng pang-aalipusta, ng paninira, at ng pang-aapi, o yung pong kredibilidad namin ay nasisiraan, o yung mga salita mo sa aming buhay. Bilang anak mo, tulungan mo kami na patuloy na maging matibay at matatag ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Ama. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang araw pong muli. Salamat.